Nagtago siya ng 6 months with salary. Nung alam niya na may mangyayaring coup sa Senate, all of a sudden nandun. Umapir. Thinking na walang, sinabihan siguro siya na walang warrant of arrest. So he goes to, parang maliit na bata na, kiss the pain away, na ano lang yung finger niya nagtago na sa Senado, no? Now, that's the first, no? So yung sinasite na law is wrong. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. And Robert. Good At morning. sa lahat ng mga nako-confuse pa rin hanggang ngayon. Kayo po ba na nagulat sa pangyayaring na yan kahapon? Oo, kasi remember, historic. Ang feeling namin kasi mga lawyers, historic occasion ngayon. Yung last session ng House, plenary, para bumoto para sa impeachment. No? Oo. In fact, nagbe-betting nga, no? Kung 200, kasi last year, 213, no? Will it be lower or higher? Nagulat kaming lahat, 255 ata. 257. 257 pa, may humabol, no? Sobra-sobra. And yet, nawala yung kumbaga sa nawala yung climax. Kasi Oo as nga. this was happening, sabi ko, why were people looking at their cell phones, no? Habang nag-defend ng committee justice report, si Chair Luistro, lahat nasa cellphone, yung pala may breaking news na. May breaking news na, and sabi ko, what's the breaking news? Breaking news na iba na ang majority. Same time kasi 3 p.m. din yung session so nagkasabay talaga, partner. Nagkasabay o sinabay talaga? Parang sinabay. Sinabay talaga. Mali naman ang timing, no? Parang sinabay talaga. With the changes sa leadership, Attorney Capuna, doon sa naipasa at sa itatransmit na articles of impeachment, may dapat bang ipangamba yung Kamara, yung prosecution team, pagdating doon sa issue ng impeachment sa Vice President? Kasi ang susunod sa impeachment rules ng House, dapat ang susunod pagka-approve by at least 1/3, no? Ngayon 3/4 ata, no? By at least 1/3 itra-transmit na yan sa Senate, no? Okay. Nung 19th Congress, the same day, pagkatapos hinabol yung transmittal, no? Bago mag-end ang sessions, no? Ngayon, ang nagtitinginan itra-transmit ba? Because ang balita, lockdown. Nag-lockdown ng Senate, so hindi makapunta. The other thing is, pag dinala mo yung mga dokumento doon, at nakita niyo naman, nung impeachment hearings, napakadami. Siguro isang truckload ng dokumento, no? Oo. Yung custody ng documents, originals yun. May mga originals doon, no? Okay. Including the mahiwagang BIR box. No? And yung mga SALNs, napakahirap. Naandun din. Kasi part yan ng articles of impeachment, no? 4 yung articles pinag-usapan natin, no? So lahat ng yung articles of impeachment, lahat ng evidence na produce, pati video, pati mga newspaper, pati mga media clippings on air, lahat yan, mawawala yan. Nako, Diyos mio. Sa Senado, at saka kung grenade ang, kasi although tighten ang security ng Senado, Oo nga. pag grenade, ang style ng iba, no? Kagaya ng COMELEC, nung height ng elections, nasusunog ang COMELEC. Ay, grabe. Quezon City Hall, nasunog ang City Hall na walang ebidensya, no? Oo. Yung mga ganyan, baka may mangyari pa you cannot stop them from throwing a bomb, no? Oo. Meron pa nga isang insidente, inulan yung kisame, nabasa lahat ng dokumento. COMELEC yun eh. COMELEC din Sa yun COMELEC rin yan, Oo. Pero yung ganyan, marami na po nag-react, attorney. Sabi nila, tapos na boxing. Bakit pa ninyo iaakyat doon sa Senado? Kanila na nga yung Senado. Kahit magbotohan kayo dyan ng ilang beses, ilan lang yung bobot ng minority? Yung possible na pumabor doon sa articles of impeachment. Oo. Ang sinasabi sa nangyari ngayon, nakita 13 na agad, mukhang mahihirapan makalusot, attorney. Yung 13 na yan, mahihirapan din.
mahihirapan din bumote for acquittal. Because sila ang madjudge ng tao, napakalakas ng ebidensya, no? So, yung 30 na yan, baka may lumipat pa. Kasi, merong mga hindi hardcore dyan, kagaya ng mga Villar siblings, no? Hindi naman hardcore yun. Pwedeng may mag-swing yun, ano? Yung mga nag-abstain, no? Si Mig Subiri, tsaka si Senator Ejercito, pwede pa yan mag-vote, no? So, I'm not losing hope because I saw the evidence. I saw the will of the people. Kasi nung nag-attend talaga ako sa gallery ng house kahapon. After the actual voting, ang daming mga mga madre, parent, before the actual session, nagmisa pa. Nagmisa pa meron pala, oo. Nagmisa pa. Oo. Nakita natin yung civil society, naka-peach sila, kasi impeach, Peach yung color nila. Napakaraming sea of peach. Oo. Tapos pagkatapos ng hearing, miski na may Senado na nangyari, parang feeling nila, blessing, it's God's will na nangyari and all that. So, alam mo, yun ang kung frustrated tayo. Oo. Ang gusto kong sabihin, wag tayong ma-frustrate sa tao. Because we are still hopeful, no? Konting resilient ang Pilipino, hindi ba? Resilient tayo. Pwede tayong mag-adapt sa crisis, pwede Correct. tayong mag-change ng plans and all that. So itong mga Senado, we are relying on yung statement ni now Senate President Alan, because he's also a lawyer. Ang sabi niya, he knows the Constitution. And again, citing God, the truth will set us free, no? So, yun. So, sabi niya, matutuloy daw ang impeachment. Ang problema, kailan? Yun lang. Oo. Kailan? Pero bakit mo sasabihin, ma'am, na kailan? Kasi, di ba, forthwith? First of all, Senate lockdown, no? Magulo ang situation. Lockdown nga ba, partner? Kahapon nag-lockdown sila dahil pinahabol yung mga NBI agents na humabol kay Senator De La Rosa. Pero after that, past 9:30, around 9:30 na yun eh. Tsaka palang nakalabas yung mga sasakyan ng compound. Hopefully, na-lift na yung lockdown na yan. Tapos, pagka ma'am, dinala na doon, ni-receive na, dokumentado na na-receive, ano ang next na mangyayari? Ang next step, klarong-klaro sa Constitution, na the Senate President shall, ang Trinan-Smith shall constitute articles of impeachment, and the Senate President shall constitute an impeachment court. Okay. Marami na nagsasabi, wala naman discretion dyan. Iba yung shall, iba yung may. No? Yun lang. Shall is mandatory. Dapat gawin. Dapat. Parang ganun. Ngayon, ang sasabihin, marami nagsasabi, pag Trinan-Smith yan, magko-convene pa daw ang Senate. At since they have to decide whether to proceed or not, sasabihin na naman nila security issues, sasabihin nila urgent issues, sasabihin Yes, nila, oo. etc. No? Pero tama na. Parang twice pregnant, twice aborted ang nangyari dyan sa impeachment, no? Opo. Can I just explain? Ay, go. Kasi- Yes, ma'am. Kasi nakinig ako sa reason nila, no? Kung bakit ayaw nila i-consider yung warrant of arrest. First of all, yung factual issue na talagang may warrant of arrest, no? From ICC. From ICC. At pinakita ni Senator Trillanes, no? Because nung start ng Senate plenary session, nagdidebate pa sila No. kung meron bang warrant of arrest or not. Meron ba? Wala? Yung ganun. Okay. But when it became evident na may warrant of arrest, ang problema ng mga arresting people, dapat nag-coordinate with the Senate. Because ang sinasabi ni Trillanes, it can happen naman na orderly. And he cited his own case. No? He was arrested during a session. Si Seklay naman, si Congresswoman Laila naman was also arrested going out of the session. So,
pwedeng mag-arrest sa Senate premises provided not in session. Ngayon, kung nag-coordinate, di pwedeng nakita naman natin sa TV, no, panayang session is suspended. Sana, if that were coordinated, pwedeng isuspend and arrest. Ano ang difference nung kaso ng Trillanes tsaka ni De Lima? The difference is, it did not involve an international court. Yun lang. Yun oo. ang difference. At Oo. yung sinasite nila ni Trillanes na batas, yun ang existing law, yung RA 9851, International Humanitarian Law. Ibig sabihin nun, kasi dati, miyembro tayo ng Rome Statute. Kanya itong si Marcoleta sa sinasabi, under the Rome Statute and all that, teka, remind ko kay Marcoleta, yung presidente mo, no? Noong 2018, nag-withdraw sa Rome Statute. At this became effective 2019. Okay. That's why ang coverage ng ICC is 2011 to 2019 lang. Acts that occurred during that period. Beyond that, wala na. Ngayon, sino ang in-investigate doon? Hindi lang si former President Duterte. Yung kanyang Davao Death Squad. At kasama dyan si Senator Bato. Oo. So, nung sinabi ni Marcoleta, meron ng investigation dito. You should give way to the local courts, no? Inauna ang ICC. Matagal nang ini-investigate ng ICC yung court. Together with, that's why, conspirator sila ni then President Duterte. At nakalagay sa Republic Act 9851, Section 17, na sinite naman. Si Marcoleta was kept citing laws, no? Sabi niya, under the Rome Statute, na na-abolish na hindi na tayo partido. Tapos sinasite naman niya yung RA 9851, no? Siguro, pati sila na-confuse, no? Wala na tayo sa Rome Statute. Nandito na tayo sa International Humanitarian Law. Klarong-klaro. Domestic courts, yung position nila na the courts should have authority. No. If the ICC has assumed jurisdiction, local courts cannot interfere. And we have an obligation, because we signed the treaty then, to surrender the accused. So hindi naman po parang extradition. Ay, hindi extradition yan. Yan ang commitment natin. Because once the ICC, nag-jurisdiction ng ICC eh. That's why ang implementing dyan is yung police, no? Interpol, no? So, pag naririnig ng public yan, ang sinasabi nila, ay bakit naman sila ganun? Meron tayong korte. Yun na nga. Oo. Hindi. May kaso na-decide na yung kaso na yan. May probable cause na nga sa Hague. At itong warrant of arrest, November last year pa. Hindi lang ma-implement. Ngayon, si Senator Bato, alam niya yon, kanya nagtago ng 6 months with salary. With salary. Nagtago siya ng 6 months with salary nung alam niya na may mangyayaring coup sa Senate. Aba, all of a sudden nandun. Umapir. Thinking na walang sinabihan siguro siya na walang warrant of arrest. So he goes to, parang maliit na bata na, kiss the pain away, na ano lang yung finger niya nagtago na sa Senado, no? Now, that's the first, no? So yung sinasite na law is wrong. Okay. Pangalawa, klarong-klaro sa batas natin, they're citing local law, klarong-klaro sa batas natin, in the rules of criminal procedure, police authorities, no, can break open any building to effect a warrant of arrest. Second yun, anong ibig sabihin ng any building? Senado is a building, di ba? So yun ang second legal reason, no? Pwedeng mag-enter. At lastly, walang immunity. Walang immunity pag ganyan ang charge, no? In fact, even if we apply local laws, pag ang penalty is beyond 6 years, no? Wala nang immunity. Lalong-lalo na, this is a crime against humanity. Walang immunity. So, magtago man siya dyan, habang yung mga lawyers niya, no, gumawa ng legal remedies, palagay ko, no, siyempre, alam ng Supreme Court ang batas, alam ng Supreme Court ang Constitution, palagay ko,
Wala na, ma-aresto siya. Will that affect the impeachment? I'm Oo. saying yes. Mag-shift ngayon. Not only it's not a numbers game, it's a perception game. Kasi ititest rin nilang Supreme Court eh. Correct. Pero kanina partner, guest namin si former Senate President Frank Drilon. O, klinaro po namin yung pagkaganyan na papaano ba yung, kung wala yung isang senador, hindi nagpapakita, makakaboto pa ba siya? Nagpasa daw pala ng resolusyon kahapon yung Marcoleta na pwede. Approved na without thinking. So ngayon, kung ang iisipin ng mga tao, hindi makakaboto si Bato, so kulang ang 13 nila. Ay hindi po mga kababayan ko, pwede na magmula ngayon, kumbaga inaikutan yung batas. Meron silang report 44 or something. Pero even without that rule, even without the rule na pwedeng nang mag-attend virtual, nakalagay sa constitution natin 2/3 vote of the entire Senate, of the Okay. Senate. So, ang problema dyan, kailangan ng affirmative votes, no? So, yung pag-absent, considered negative yan. Ganun ba? Kasi you have to get 2/3 of 24, 16. Whether absent ka, virtual ka, wala ka, Kung nag-abstain. negative yon. Kasi you need affirmative, yung yes. Yung nag-yes. Oo. Ang Okay. binibilang yung nag-yes, hindi yung nag-no or yung absent Yung or okay. yung duwag na nagtatago. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.